Yes, good morning person and good morning Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Kung kahapon na isang tropical depression pa lang ang bagyong Santi, ngayon po isa na itong tropical storm. Kapag sinabi nating tropical storm na ang isang bagyo, ibig sabihin lumakas pa po ito ngayon at sa katunayan taglay na po nito ang lakas ng hangin na abot ng 75 kilometers per hour at pagbugso o gustiness naman na aabot ng 90 kilometers per hour. Kanina pong alas 4 ng madaling araw na mataan ito sa layong 400 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Inaasang ito po ay kikilos pa west-northwest sa bilis na 11 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas po ang storm warning signal number 1 dyan po yan sa Catanduanes. At bukas sa umaga, inaasahan po ang bagyong Santi sa layong 190 kilometers northeast ng Virac, Catanduanes at sa layong 140 kilometers east ng Baler, Aurora naman by Saturday morning. Sa araw ng linggo, inaasahan naman ito na nasa vicinity o nasa kalupaan po yan ng Pangasinan. At dahil nasa ilalim po ng signal number 1, inaasahan po dito sa Catanduanes ang masungit na panahon. Asahan po dito sa mga susunod na mga oras ang pag-ulan na meron pong kasamang pagbugso ng hangin na magiging dahilan naman ng maalong karagatan. Dito naman po sa may bahagi pa ng Bicol Region, asahan din po ang maulap na kalangitan na may moderate to occasionally heavy rain showers and thunderstorms na maangnay magdulot po ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Dito naman sa atin sa Metro Manila, pati na rin dito sa may Mimaropa, Calabarzon, pati na rin dito sa buong Visayas at buong Mindanao, magkakaroon naman tayo ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan naman ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms lamang. Nakataas rin po ngayon ang gale warning dito po yan sa eastern seaboard ng Visayas. Ibig sabihin dito po yan sa may Samar at sa Leyte. Ibig sabihin din po nito para sa may mga malitasakyang pandagat, magiging malaki po ang mga alon dyan kaya naman delikado po ang pamamalaot o paglalayag. Posible pa pong madagdagan ng mga lugar na bibigyan ng storm warning signal habang lumalapit po ang bagyong Santi dito po yan sa may Central Luzon. Maaari rin po makaranas po tayo dito sa Metro Manila ng epekto ng bagyong Santi habang ito po ay kumikilos papalapit dito sa ating kalupaan. Patuloy po nating aantabayan ng mga pagbabago dito kaya tutok lamang sa Panahon TV. Samantala mga kabayan, noong nakaraang taon, kung inyo pong matatandaan, nasa letrang P pa lamang tayo kahit buwan na po ng Disyembre. Yan nga po ay ang bagyong Pablo na talaga namang pong nagdulot ng malaking pinsala sa ating bansa. Kung ikukumpara natin sa taong ito, Oktubre pa lamang po ngayon ay nasa letrang S po tayo, nga po ay si Bagyong Santi. Ibig sabihin po, mas mabilis po ang development ng bagyo ngayong 2013. Ayon nga kay Mr. Meno Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa, last year po kasi ay meron po tayong La Nina sa first quarter, kaya naman medyo delayed po ang pagkakaroon natin ng bagyo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. At alam niyo po ba, ang unang bagyo natin last year ay umiral na po sa buwan ng Mayo. Samantala ngayong taon naman, January pa lamang ay meron na tayong bagyong binantayan, yan nga po ay ang bagyong Auring. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Kasama niyo po sa balitaan, ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik sa inyo, Porcelain.